Ito na po yung pagtataniman ko ng sugar cane. Kanina lang pinaaralo ko ng tatlong talim, yung disco, yung malalim. Ayan po. Medyo matigas siguro dito kaya hindi gano'ng malalim yung pagkakabaon. Yan po ay purong buhangin. Tinatawag naming lahar. Pero ako'y susugal. Nilagyan ko ng ipot ng manok. Ayan po yung kulay itim na yan. Yung kulay itim na yan ay ipot ng manok. Kailangan magte-take risk ka. Pag hindi ka nag-take risk, hindi ka mananalo. Pag nanalo ka naman, magandang malita. Yan po ay halos 2 hectares po ang lawak nito. Nagpakuha na ako ng tip-tip, yung cuttings ng sugarcane na worth 60,000 pesos. 300 bags, 300 sako ng tip-tip. Ang variety po ay 74. Yung po 74 na yun ay napakaganda, lalo na dito sa lahar, lumalaban sa init. Kaya gusto naming yun, kahit na matagal na variety na yun, 74 tsaka 75, yun ang proven namin. Kaming mga nagtatanim ng tubo, yung 74, maganda po yun. Tsaka maganda rin yung asukal. So yun po guys, sa Biyernes i-deliver na yung cuttings ng tubo. Siguro mga Sabado or Linggo magpapatanim na ako ng sugarcane. Yay! Malapit nang matapos yung kalahati. Hanggang dun sa kalahati na. Ito, tatlong na ito, paraan. Pag pangatlong daan niya dito, tapos na to. Yan, portion na yan. Tapos dito naman siya. Sa Sabado, yung itong dalawang traktor ang gagamitin namin. Yung malaki na yan, yung gagamitin namin pang paggawa ng paraw, dayos. Yung maliit naman, ilalagay ko yung improvised na balsa. Parang balsang limano, yung hinihila ng kalabaw. Pero yung ginawa namin, medyo malaki. Yung traktorang 4x4 na kubota ang humihila. Yun naman gagamitin namin para mabilis yung mga magtatanim ng tubo. Basta tapon ng tapon sa linya, hindi na kailangan tabunan yung tip-tip. Yung traktorang maliit, dahil nga yung may balsa, yun na lang, siya na lang ang bahalang magtatabon. Sa ganoon, mas mabilis po yung trabaho kaysa dun sa bawat hulog mo, ikaw magtatanim, tatabunan mo, mabagal kang matagal, maraming oras ang gagamitin mo. Hindi tulad nun, yun nga, yung sa aking idea yun. Basta, kumbaga, ito yung linya. Pagkari ito, linya. Tapos, tapon ako ng tapon ng tip-tip. Hindi na kailangan na tabunan ng gano'n. Kasi tinatabunan ng gano'n eh. Siya tapon ng tapon. Hanggang sa matapos, yung traktorang may nakasabit na balsa, yun po ang magtatapon. Di ba? Mas magandang idea yun. Mas mabilis. Ito pong kahit wala pa yung aking tip-tip,
yung binili kong cuttings, ang variety niya ay 74. Dito po sa amin, yun po ang pinakamagandang variety o binhi, yung 74 at saka 75. Kasi yung binigay sa amin ng SRA na Series 2006, sa una lang maganda, yung unang tanim maganda. Pag kapag yun ay katapos mong mag-harvest, ang susunod na ano noon, tinatawag na raton. Sa amin, ang tawag doon ay pulpul. Yun po, pag ibang variety, pag pulpul na yung tubo mo, katulad ng nabanggit ko, hindi na po ganong kagandahan yung ano, yung series 2006. Kasi po, ayun, yung nakatanig kong tubo doon, yung 2 hektarya sa tabindaan. Pulpul yun, raton, na 2006 series. Hindi po masyadong lumaki. Pagkus ang dami kong nilagay na fertilizer doon, urea. Pero yung 74, ang kagandahan po ng variety ng 74, bukod sa maganda yung quality ng sugar niya, lumalaban din sa init kahit taginit. Talagang hindi tulad sa ibang variety, nangangamatay yung ibang tubo. Pero yung 74 po, matibay sa init tsaka sa ulan. Kaya yun po ang napili naming variety dito sa aming lugar, para sa aming lugar. Ewan ko lang sa ibang lugar. Kaya yun po, 75 o kaya 74, napakaganda ng variety na yun dito sa aming lugar sa Lahar area. Sa Saturday po, magpapatanim na ako ng sugar cane. Kaya inihahanda ko na itong tatamnan namin. Ito pong traktor na to, Massey Ferguson, ibinigay po sa aming asosasyon ng Sugar Regulatory Administration ng libre. Dahil kasi halos kalahati ng lupain dito sa aming sitio, sa aming barangay Maliwalo, Bacolor, Pampanga, ay sugar cane po ang aming tinatanim. Gayon din yung mga kasaba, tsaka mais. Yung kalahati halos sa vegetable at saka palay. Yun po yung mga tinatanim namin dito sa aming barangay. Pero yun po, mas marami yung sugar cane. Dito po pinakwari dati yan. Ang daming hindi po patag, talagang uka-uka, may mga bundok-bundok maliit. Ang ginawa ko, nag-hire ako ng loader. Ayun po yung kita nyo sa tabindaan, yung bundok na yung lupa na parang bundok-bundok na maliliit. Yan, diyan ko pinalagay yung excess na lupa para ito magpantay-pantay. Kaya sa Sabado, baka kung hindi ko na makunan ng video, i-upload ko na ito mamayang gabi. Ibang episode na yung pagtatanim namin sa Sabado. Kaya sana po hiling ko sa inyo na isama nyo sa inyong dasal. Sana po mapagtagumpayan ko itong aking pagtatanim ng sugar cane
dito sa klaseng lupa na to, lahar. Kaya ako, bawat kung ano man ang gagawin ko sa mga itatanim ko, humihingi muna ako ng pahintulot sa ating Panginoon. Kasi hindi pa natin naisip o hindi pa nangyari, alam na ng Panginoon yung ating gagawin o yung binabalak natin. Kaya kayo rin, kung meron kayong hihingin, yun nga, hindi nyo pa iniisip, alam na ng Panginoon. Kaya sana maging successful itong aking gagawin na pagtatanim ng tubo. Nung isang araw po, kinunan ko ng video to nung ginamitan namin ng rostrillo, yung balsa na ay yung disco. Sorry. Yung pong disco, yung tatlong talim. Yung sa amin, actually sa amin, 4 na talim yun, yung malalaki, malalim. Ayan po yung pinaganuhan nyo. Kaya lang, dahil masyadong marami, nahirapan yung traktora, ang ginawa namin, binawasan namin ng isa. So naging 3 na lang. Yun po yung standard na dami ng talim ng disco. Yun po yung malalim. Ngayon, pinatira ko naman ngayon at this moment, ito po yung rostrillo, yung 10 blade na balsa. Katapos po, pinapa-crosswise ko. Kung mapapansin nyo, yan, papunta rin yung pagka-disco. Ngayon, itong crosswise, ayan, pag ganyan naman. Yan po yung tinatawag na crosswise. Para yung chicken manure, tsaka yung lupa, talagang ma-mix ng todo. Para maganda po yung pagka-mix ng ipot ng manok. Ito po yung ipot ng manok. Oh. Yung kulay itim na yan. Kaya pagka yan ay tumalab, pag tumubo yung tubo, sana pagka natin sa Panginoon na ibigay sa atin yung ating kahilingan na tumubo yung aking tubo, maganda po yung pagkalalabasan. Kasi po yung isang kasama naming membro doon, nilagyan ng ipot ng manok. Katapos po ang ganda ng tubo, ang lalaki, ang tataba ng katawan ng tubo. Yan po. Yung ipot ng manok dito, pinakausapan namin yung aming barangay captain, kinausap yung mga poultry. Yan po yung poultry yan. Yung ipot ng manok, binibigay ng libre sa amin. So yun po ang ginagawa naming panghalo sa aming mga lupain. Kasi po, hindi nyo na itatanong, yung klase ng lupa namin dito ay purely lahar. Buhangin po yan. Ayan, tingnan nyo. Ipapakita ko sa inyo. Buhangin po yan. Galing sa Mount Pinatubo. Ayan. Tingnan yung bato. Kaya kailangan lagyan mo ng fertilizer. Bali, organic fertilizer po ito. Kasi kung sa synthetic fertilizer ka lang aasa, ang iyong lupa, pagdating ng panahon, aasim po yan. Magiging maasim po yung base ng lupa. Yan po yung rostrillo, yung 10 blade. Yan po. Hello.
Jesus love us. Thank you po sa panonood. Maraming salamat po. Patnubayan na tayo ng pong may kapal. Ingat po tayo. God bless. Bye-bye.